Hoy, ikaw naman ka Duterte ka nga hangag ka ha? Ha? Nga pangalan mo si Nining. Huwag ka mag-comment-comment or mag-message-message sa akin sa messenger kay hindi ako interesado sa sakang mo. Okay? Kung ginamanyak kayo, dahil mga maka-Duterte kayo, huwag ninyo ako i-message sa messenger. Ang problema kasi sa inyo mga Duterte hard supporters, instead sa mga mango kayo, mayroon pa kayong tinatawag na criminal mentality. And at the same time, pagkaigno, no? Ignorante, bastos pa. Oh. Ikaw Nining ha, anong gina-message mo? Hindi ako interesado sa sakang mo. Please lang, okay? Dahil pro-government kami, hindi kami rebelde sa gobyerno. Kayo, na mga Duterte Dehad supporters, sa sobra ninyo, sa kakasamba dyan, sa mga Duterte na mga wala kwenta, okay, ang trabaho lang nila, yung suportahan yung gustong pabagsakin ng gobyerno para iupo si Sara Duterte na wala namang alam yan. Oo, aminin natin, may mga nakakilala sa kanya, pero mangilan-ngilan na lang. Kayo lang naman ang mga naniniwala sa kanya. Oh, di ba? So wag kayo mag-comment-comment or mag-message-message. Ano kayo diyan sa comment section. Hindi na i-message yung talaga ako dito sa TikTok. Anong klaseng mga pag-uugali kung mga mango kamo, mga hangag kamo, mga tingkuling kamo nga mga Duterte Dehad supporters, wag ninyo kaming idamay dahil kami sumusuporta kami sa gobyerno, sumusuporta kami sa pangulo na malayong-malayo ang kakayahan kumpara kay Rodrigo Roa Duterte na parang demonyo kung umakto, okay, sa kanyang pamumuno. Ang problema sa inyo mga Duterte Dehad supporters, masyado kayong mapusok, palaaway kayo, bastos pa kayo, sumusugod kayo sa mga katulad namin na mga nagmamahal sa Kapangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno na ito. Hindi nyo ba naintindihan na yung Pangulo na kinakalaban ninyo, nagsisirbi yan whether sa anti-government or pro-government bilang Pangulo ng bansa na ito. So kayo, anong ginagawa ng idol ninyo? Mag-aliwaliw, maglagkwat siya, magpabida-bida, parang tanga lang na sa loob ng Senado, kadami-dami talaga na bodyguard, parang akala mo hindi madapuan ng langaw, tapos nagpapaaktong mabait. Wag nga kami ha, na mga nagmamahal sa gobyerno, straightforward kami. Pinapaliwanag lang namin sa inyo na hindi po tama yung ginagawa ninyo na manawagan kayo para bumitiw si PBBM sa pwesto tapos iluklok ninyo ang napakawalang kwenta na naging pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Sara Duterte. Ang trabaho niya, personalin ang lahat ng mga kumakalaban sa prinsipyo niya sa politika. So hindi po maganda yan. That's not worthy to be emulated, you know? So kung mag-comment kayo, comment lang kayo dyan. Huwag kayo sa messenger ko. Nag-inarte kayo. Kung natatamaan ka ni Neng, maghugas ka ng putay mo dyan o ng sakang mo. Hindi na. Problema sa inyo, ako tanaawayin nyo. Pinapaliwanag ko lang sa inyo na hindi kayo dapat magalit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil unang-una, kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, wala kang kaalam-alam na gano'n na pala karampant ang korupsyon na kung saan, dahil sa pagsuporta nyo kay Rodrigo Duterte, pinaalam niya na rampant ang korupsyon, pero dahil duwag, hindi niya kayang kalabanin ang mga korap sa gobyerno kasi mawala ng suporta, hala sige, tinulerate ko. Kuno, mayroong nilabas na mga report, ang daming corruption, daming ghost projects, pero wala mang ginawa. Marami pa ngayong mura niya, pati Panginoon minura niya, pati Santo Papa minura niya. Tapos marunong din pala kayong mga magdasal na mga satanas kayo. Si Rodrigo Duterte na nga nagsabi na lahat ng kanyang mga taga-suporta, maghintayan na lang kayo sa impyerno. Anong ginasama ng loob ninyo sa mga pinagsasabi ko dito? At bakit sugurin nyo ako mag-message pa kayo sa akin sa messenger? Nung problema nyo, hindi ako interesado sa inyo. Okay? Whether you like it or whether you like it very much, you don't have option. So, kailangan nyong makinig sa pinagsasabi ko, pinagsasabi namin,
Ha? Dahil matuwid ang aming pag-iisip, hindi kami katulad ninyo na may pagka-criminal instinct. Kung hindi nyo kami matalo sa argument, magbanta kayo. Barbaric ang mga ugali ninyo, yung attitude ninyo. 'Di ba? Ang problema sa inyo mga maka-Duterte, bulag kayo sa katotohanan. Hindi kayo marunong magsuporta sa Pangulo na ginagawa ang lahat para sa kapakanan ng taong bayan. Itong mga Duterte na ito, they are for their political survival. Kaya nga po nabibrainwash kayo dahil hindi kayo marunong mag-isip, wala kayong sariling prinsipyo. Nagpapadikta kayo ng inyong emotion at nakikinig kayo sa mga social media influencers na walang ibang ginawa kundi yung magpabayad sa kanilang prinsipyo, manira sa gobyerno dahil malaking pera ang kanilang nakamal. Wag nga kami ha. Kung ayaw ninyo ng pinagsasabi ko, pwede nyo ako i-block. Dahil hindi ako sumusugod sa mga TikTok ng iba dyan para ipagtanggol ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dito ako sa sarili kong channel nagyayaw-yaw. Pero kayo, susugurin ninyo ako, pang-post ko pa yan ng mga itsura ninyo. Sugurin ninyo ako sa Messenger. Okay lang sana kung sa comment section kay i-delete ko man yan. Dahil ayaw kong ipabasa ang walang kwentang mga ideya po ninyo. Dahil mango nga kayo. Diba? Uplok, hangag, alinganga. Diba? Hindi nyo kaya ang argument ko pagkatapos ng aaway kayo sa Messenger. Simple lang ang solusyon. Itapon nyo cellphone nyo sa imbornal o di kayo sunugin nyo. Pagkatapos, lunukin ninyo ang kanyang agyo. Di kaya singhutin nyo yung mga usok ng cellphone ninyo. Kamangu-mangu, ako supporter ako ni PBBM, supporter ako ng gobyerno. Hindi ako nang aaway sa Messenger para ipagtanggol ang presidente na sinusuportahan ko. Pero kayo na mga makasara, makadigong, makabasti, makapulong, parang mga hayop ang mga ugali ninyo ba? Barbaric, manang-mana kayo sa politiko na sinusuportahan ninyong napakabastos. Wala nang nagawa, paninira na nga sa bansa, tapos may gana pang tumakbo sa pagkapangulo, tapos akala mo siya lang yung may kakayahan. Kaya lahat ng kanyang possible na mga kakalaban, sirain nila, gawan nila ng issue. Yung klase itong mga Duterte Dihad supporters nga daw mga sapat ang mga ugali nito. Relax. Okay? So, I don't know you. Tsaka I don't have any intention to know you, DDS. Lalong-lalo na yung mga Diskaya Duterte supporter. Kung di man naman kayo't mga mango sa issue ng flood control program, mas gusto nyo pang proteksyonan si Sara Diskaya kaysa sa mga nagsisiwalat ng mga katiwalian sa panahon na ito. Mantakin mo, galit sila kay Vico Soto, galit sila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na dapat nga suportahan nila ito. Dahil naging matapang para ilantad ang korupsyon, hindi lamang sa administration na ito, kundi sa administration ng mga nakaraan. Kasi ang investigation, saklaw po ang 10 taon. Grabe ito mga Duterte Dihad supporters nga mga demonyo ha. Huwag kayo dito sa channel ko. Aling nga manood kayo ng matuto kayo. Hindi na mang-away kayo sa Messenger, mang-away kayo sa comment section. Ano kayo? Mga sapat? Ano yung pagmamalaki ninyo? Ano bang nagawa ni Sara Duterte? Ano bang nagawa ni Rodrigo Roa Duterte? Nasasaktan kayo? Dahil yan ang totoo. Ipaliwanag ninyo, ibenta ninyo ang mga Duterte kung paniwalaan pa sila ng mga tao. Ngayon kung manalo sila, edi congratulations. Pag batalo sila, edi mirise. Ganon lang yon. Mga aling nga itong mga Duterte Dihad supporters, hindi kayo nahiya. Hindi kayo kilala. Pagkatapos, mag-message kayo dito sa akin sa Messenger. Ikaw, Nini, baho putay ha. Umayos ka. Diba? Hindi mo ako madala-dala sa kiringking mo. Kapangit na maugali itong mga DDS na ito. Dito kayo sa channel ko, murahin ko kayo ng murahin ng marong pagmamahal at pagrespeto. Basta mga Duterte Dihad supporter talaga, walang katapusang katangahan at kabubuhan ng pinapairal. Aling nga, umayos kayo. Mahal kayo ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang problema sa inyo, do mga sapat ugali ninyo, ginagawa ng Pangulo ang lahat, sinisiraan pa ninyo, pinabitaw pa ninyo, pagkatapos gusto nyong iupo si Sara Duterte na walang alam. Kabubububo to mga DDS na ito.
Bye-bye. Adios. Peace be with you.